Hello guys, magandang gabi. Kavenyuan. Medyo serious mo naman tayo. Gaano ba kahirap? Ayun pala, ayun ko lang pala nalaman kung gaano kahirap ang dinaranas ng aming mga magulang nung mga bata pa kami. Ito, tignan nyo. May kukwento ko sa inyo tungkol sa kabataan ko. Medyo funny pero epic. Hindi ko lang naintindihan eh. One time na parang high school ata ako noon, second year, third year high school, sa technical. Ito, bigla akong lumapit sa magulang ko kasi may bigla ang yung yung mga teachers namin is nagpa yung sinasabing aramutan ba sa Bisaya yun, di ba? Aramutan nag grupo kasi kami noon. Ako parang baliwala kasi alam ko naman na di ako makabigay kasi wala naman kami. Ganon. Dumating yung time na within the deadline is sumabi yung classmate ko, sabi sa akin, Gavin, ikaw na lang yung di pa nagbabayad. Ganito. Tapos ako naman, sige. Ang ginawa ko kasi yung choice ko is humihingi ako lagi ng pambayad para sa school, para sa mga project namin. Pero kasi hindi naman kasi wala, mahirap kasi kami. Di kaya, di afford para mapagbayad ng ganun eh. Kahit konting halaga, 20, 30, alam mo naman natin doon kasi mahalaga na yung pera eh. Isang beses na ito, Kevin, 40 pesos. Ikaw nang di nagbabayad eh. Ayun. Sa madaling salita, ang sinabi kong ginawa para makapagbayad ako eh. Sabi ko sa classmate ko, puntahan nyo ako, samahan nyo ako para sabihin hindi ako nagsinungaling, may babayaran kami. Project ganito. Ayun. Sinamahan ako ng mga classmate ko, ganon. Tapos yun, pagdating namin sa bahay, Nay, pwedeng humingi ng 40 pesos kasi may babayaran ako sa school project namin. Ako na lang din nagbabayad kasi deadline na yun eh. Alam niyo deadline na ba? Si nanay naglalaba, wala akong pera dito eh. Yung isip ko kasi bata pa ako eh. Wala akong pera. Tapos yun, magulang ka, wala akong pera. Natawa nga ako eh. Pero ngayon na-realize ko, umiyak si nanay nun. Pinagalitan ako, napahiya ako. Ayun. Sa sobrang galit ng nanay ko, pinalo ako. Yung mga classmate ko, nagsiuwian, nagsalisan. Kasi yun, napahiya na ako eh. Tapos dun, parang ang guilty ko, sabi ko sa sarili ko, shit, napahiya ako. Ano kaya gagawin ko? Wala akong pangyaharap sa mga classmate ko, napahiya ako. 40 pesos, wala man ako na imbag. Anong gagawin ko? Yun. Tapos umiyak ako, nagdabog ako, pinagalitan ko. Nakita ko yung nanay ko lumuluha. Umiiyak siya habang pinapalaw ko. Tapos yun, parang may mali. Pero medyo kasi bata pa ako eh. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan namin noon. Alam ko mahirap kami pero 40 pesos? How come di ako makabayad?
Ba't gano'n? Habang iba winawaldas lang yun ng basta-basta. Then, fast forward. Ngayon ko lang nalaman. Kasi yung sahod ng tatay, yung kakapirangkot na sahod ng tatay, napupunta sa pambayad ng utang namin. Halos maubos yun sa araw-araw na income. Sahod, bayad agad. Tapos uutang ulit, panibagong araw. Uy, salamat pala kay Manaberay. Manaberay, salamat sa inyo po, sa mga anak nyo. Salamat. Lalo yung nagpapautang sa amin. Tapos yun, babali na naman kami. Kensenas, yung sahod, bayad. Hindi pa nun uso yung mga allowances. Unang allowances dati. Ganun yun. Pero, at the end of time, we survive. Then, tulong-tulong kami sa grabe hirap ng buhay. College kami, 4 kami. May tuition pa, tapos may yung tuition namin is may binabayaran pang mga oklabush ba yun? Magano-ganon. Grabe. 4 kami magkapatid sa college, sa UP. Nag-transfer ako nun. Pero yung part 2, hanggang dito na lang. Yung part 2, kwento ko sa inyo. Babush!